Lalo pang lumakas ang palakpakan sa event hall ng isa sa mga hotels ng Lady Isabella. It was a chain of hotels' 20th anniversary. The event was held at the first hotel which was located in the country's capital city. It was attended by the staff and employees ng 10 hotels ng kumpanya na located sa mga cities ng bansa. Marami ding mga matataas na opisyal sa larangan ng politika at business ang nakarating. Masayang-masaya ang CEO ng Lady Isabel Chain of Hotels, si Mr. Geraldo de la Torre. Katabi nito si Dana, ang manager ng main hotel. Sila ang pangunahing nag-entertain sa mga bisita. Dana is a scholar ng company during her college days. Nang makapagtapos siya, sa hotel na din siya nagtrabaho. Hindi niya kamag-anak ang pamilya de la Torre, pero parang tatay na niya kung ituring si Boss Jerry. Paano nga ang tawag niya nito paminsan-minsan? Wala na ding tatay si Dana at sa pamamagitan ni Boss Jerry, nakasumpong siya ng father figure. Malaki din ang naitulong nito sa kanya para mas maging maalwan ang pamumuhay ng pamilya niya. Napalapit na din sa matanda ang nanay niya, pati ang dalawang mas nakababatang kapatid. Hindi din kaila sa dalawa ang pag-usap-usapan ng iba tungkol sa kanila. Marami ang naniniwalang si Boss Jerry daw at Dana ay magkarelasyon. Bagay na tinatawanan lang nila. Jerry is now 62, samantalang 25 years old lang si Dana. Siguro dahil wala siyang ipinakilalang boyfriend sa mga katrabaho at halos 5 taon na ding biyodo ang lalaki, kaya mas tumibay ang paniniwala ng mga ito sa chismis na yon. Siyempre, masama ang tingin ng marami kay Dana. Kabata-bata pa daw niya. Maganda naman at sexy pa ay pumatol sa matanda. Malamang daw ay kayamanan lang nito ang habol niya. Habang nililibot ng dalawa ang mga bisita, isang hindi inaasahang tao ang dumating. Si Liam. He is Jerry's one and only son. Sa nakalipas na 7 taon ay sa Amerika ito nakatira. Wala pang nakakapansin sa pagdating niya at wala din naman siyang pinagsabihang darating siya. He is watching his father habang isa-isang nilalapitan ang bawat table ng bisita. Nakangiti ito at magiliw sa lahat. Hindi nakalampas sa paningin niya ang magandang babaeng kasama ng papa niya. Sexy din ito at presentable. Naka-abrisyete pa ito sa papa niya habang naglalakad. Tama pala si Sheena, ang kababata niyang nagpahatid sa kanya ng balita. May kinahuhumalingang babae ang papa niya. Halatang mamahalin ang suot nitong gown kahit ang hawak na clutch bag at strappy heels na suot. Siguro galing sa papa niya ang pinambili ng mga iyon. Ito namang papa niya nagpauto-uto dito. Tingin niya ay hindi nagkakalayo ang edad nila ng babae. Baka nga mas matanda pa siya ng ilang taon dito. Magaling din namang pumili ang papa niya. Maganda na napapakinabangan pa sa kumpanya. Bigla namang napatingin sa gawin niya ang kanyang papa. Agad itong lumapit sa kanya. Liam, I'm glad to see you. Na-miss na kita, anak. Napatingin si Dana sa lalaking dumating. Iyon pala ang anak ng boss niya. Bagamat maraming kwento dito ang matanda, ngayon lang niya ito nakita ng personal. Mayabang ang dating ng lalaki para din namang nag-aakusa sa tingin nito sa kanya. Anak, di ka naman nagpasabing darating ka pala. Di man lang kita nasundo. Na-surprise ba kayo? Mas maganda yung surprise. Did I caught you off guard? Tumingin pa sa kanya ang lalaki. Bagamat nakatingin sa kanila ang ibang mga guest na nandoon, silang tatlo lang ang nagkarinigan ng conversation nila. Walang gustong ipahalata ang tensyon na namamagitan sa kanila. Parang normal lang na magkakausap. Napakamalisyoso talaga ng lalaking ito. Nasabi ni Dana sa kanyang sarili. I don't know what you're talking about, Iho. Basta, I'm happy for you. Dana, this is my son, Liam. Liam, this is Dana. Yes, I've been hearing a lot about you. Kailan pa naging kayo ni Papa? Liam, that is so rude of you. Hindi mo dapat siya ganyan kausapin. Why? Oh yeah, she deserves nga pala sa respect ko because she will soon be my stepmother. Liam, watch your mouth. Naku, Dana, pasensya ka na sana ko. That's okay, sir. Hindi ko naman po papatulan ang mga ganyang banat ng anak niyo. Nakasagap lang po ng chismis, but I thought he's wise enough para hindi agad maniniwala sa mga sabi-sabi. Yes, I'm wise enough. But I think you're wiser to choose my papa.
Marami naman mas bata. Kagaya ko. O yung iba pang tagapagmana ng kumpanya na nakakahalubilo mo. But still, you choose my papa. Well, mas malaki nga naman ang net worth niya. Nakakahiya ka, Liam. That is not how I raise you. Sa pagkapikon ay sumagot na din si Dana. Mas bata ka nga, pero walang-wala ka sa pagiging gentleman at mabait ng papa mo. Nakakainsulto ang ngiting iginawad nito sa kanya. Halos maiyak na siya sa inis. Maya-maya ay lumapit naman ang isa sa mga empleyado ng kumpanya, si Sheena. Liam, you're here! I'm delighted to see you! Matapos ang maiksing conversation ay nagpaalam na din si Liam at Sheena sa dalawa. Nagkahinga ng maluwag si Dana nang makaalis na ang mayabang na lalaki sa harap niya. Pasensya ka na sa anak ko. Okay lang po, pero bakit ganyan ang anak niyo? Hindi nagmana sa inyo. Galit pa rin siya sa akin. Lagi niyang iniisip na babaero ako at pambabae daw ang isa sa naging dahilan ng pagkamatay ng mama niya dahil sa sama ng loob sa akin. Nang magsimula na ang program para sa gabing iyon, inanyayahan na sa presidential table ang mga executives ng kumpanya. Inakay naman siya ng boss niya para doon pumwesto. Inaya din ito si Liam. Suminyas pa ito para paunahin sila. Kasunod na naman ang isang nakakainis na ngiti. Umupo siya sa tabi ng boss. Nagulat pa siya nang sa tabi naman niya ay umupo si Liam. Lalo naman siyang naasiwa. Gusto siguro nitong marinig kung may pag-uusapan man sila ng papa nito. Gusto din sigurong bantayan ang kilos niya. Naiwan sila sa upuan nang tawagin na sa stage si Jerry. Para makaiwas sa usapan, itinutok na lang niya ang atensyon sa amo. Ikinukwento nito kung paano nila sinimulan ng namayapa ng asawang si Isabella ang hotel business. Pinasalamatan din naman niya ang mga taong sa bawat pagkakataon ay katuwang niya sa ikatatagumpay ng negosyo. To my ever loyal and responsible hotel manager, nagkatulong ko para i-overseas ang lahat na ito. Dana, thank you sa pagtitiyaga mo. Sana wag mo naman akong iiwan. Wag mong iiwan ang company. I need you to keep this business going. Nangilid ang luha ni Dana sa pagpapahalagang inuukol ng matanda. Special mention ka talaga ni Papa. Parang he can't live without you. Inirapan ni Dana ang lalaki. May naitutulong naman ako sa kumpanya niyo. Yes, of course. Pero I'm sure, malaki din namang halaga ang napupunta sa'yo. Enough na pambayad sa trabaho ko. Pinaghihirapan ko naman yun, kaya I deserve that. Bakit hindi ka na lang magiging thankful sa effort ko? Sa effort namin. Kumikita ka bilang tagapagmana kahit wala ka dito at wala kang ginawa for the past 7 years. Si Liam naman ang napikon. Gusto pa niyang sagutin ng babae, pero natigilan siya nang banggitin ng papa niya ang pangalan niya na nandoon. Napalingon tuloy sa kanya ang mga tao. And to my son, it's a pleasant surprise seeing you. All these efforts are for you. Mahal na mahal kita, anak. Ano na kung nakikita lang ng mama mo ang araw nito? Seeing you, seeing us together, matutuwa siya. Nagpatuloy na ang party. Pinili ni Dana na huwag nang maglapit sa lalaki. Lagi lang kasi silang nagkakasagutan. Sinamahan naman ito ni Sheena at hindi na hiniwalayan hanggang matapos ang event. Nasa isang luncheon meeting si Dana. She's making a deal para sa partnership ng Lady Isabella sa isang organization na nakatakdang magdaos ng 2-day conference. Naisip ng mga organizers nito na ang hotel nila ang mag-accommodate ng mga delegates at doon na din isa sa gawa ang event. Sa original plan ay kasama sana ang matandang dilatore, pero nagkaroon naman ng extension ang naunang appointment nito. Si Dana na lang tuloy ang nakipag-usap kay Mr. Enriquez, the head of the said organization. Kilala na din naman niya ito dahil ilang beses na din silang nakuhang partners ng mga ito sa mga events ng group. Matapos ang meeting ay nagpasya na siyang bumalik sa opisina. Nauna na din ang lalaki sa pag-alis dahil dumaan pa siya sa restroom. Gaya kanina ay nag-taxi na lang siya papunta doon. Kalalabas lang niya ng main entrance ng restaurant nang may biglang humablot sa braso. It's Liam. Mag-usap na tayo? Ano bang nagawa ko at galit na galit ka dyan? Napakabigat ba ng kasalanan ko at kung makahablot ka dyan para kang nanghuhuli ng kriminal? Hindi kumibo ang lalaki sa higpit ng hawak nito sa kanya. Alam niya ang galit ito. Kung ano ang dahilan, hindi niya alam. Hatak siya nito hanggang sa makarating sa tapat ng kotse nito sa parking lot. Ibinukas nito ang front passenger seat
at padabog siyang itinulak papasok doon. Halos pabalibag din ang pagsara nito ng car door. Nakaupo na ito sa driver's seat nang makapagsalita si Dana. Ano bang problema mo? Niloloko mo pa si Papa. Anong niluloko? Samantalang you two are in a relationship, nakikipag-date ka pa sa iba. What? Yan ba ang iniisip mo? Mahilig ka din sa mga lalaking mahigit pa sa double ng edad mo at mahiyaman. If that's what you think, bahala ka na. Huling-huli ka na, nagpapalasog ka pa. Napikon si Dana. Pakiramdam din naman niya, kahit anong paliwanag niya, hindi naman siya paniniwalaan ng lalaki. Naisip niya, sa susunod na huhusgahan naman siya ng lalaki, iinisin na lang niya ito at sasakyan ang bintang nito sa kanya. Galing ka sa susunod para hindi kita mahuli. Pag si Papa nang lulukohin mo, it's a different story. The next day, naulit na naman ang parehong scenario. This time, representative naman ng isang advertising firm ang kausap niya. Although the man is younger, mas matanda pa din ito sa kanya. Alam niyang nasa paligid lang si Liam. She even received a text from him with a message na, Iba na naman ang kasama mo. Sabi ko sa'yo, di ka magkakalasot sa akin. Hindi na siya luminga sa paligid. Alam niyang nakikita siya ng lalaki. Sa isang pasimpleng kilos, ginitian niya ang kausap habang kumakain. Sakto pa namang nagbibiro ito kaya't nakipagtawanan siya. Pabirong hinampas din niya ito sa braso. With that, alam niyang inis na inis sa kanya ang binata. Nang makabalik siya sa office pagkatapos ng meeting, nag-report siya sa boss. Nagkataon namang nasa opisina din ito si Liam. Good afternoon pa. Pa talaga ang tawag, just like how her mama called his papa noong sweet pa ito at hindi pa ng bababae. Kumusta ang lakad mo? I'm expecting a passive answer. Mukhang ang saya-saya mo eh. Yes, I think she really enjoyed her time out. Makahulugan ang tinging ipinukol nito sa kanya, kasabay ang mapang-uyam ng ngiti. Pinanindigan niya ang pag-iinis dito. Sa boss naman siya naglambing sa harap ng binata. Halatang nainis ito at nagpaalam na. Kumusta na kayo ng anak ko? Mukhang di pa kayo okay ah. Well, he's accusing me of something. Napikon ako. Ganun lang yun. Alam naman nating hindi totoo yun. Kayo hindi kayo magkasundo eh. Pero hindi ako ang titiklop sa kanya. Para namang inaamin ko na ding totoo ang bintang niya. Pero alagit na hindi ka nagpapasindak sa kanya. Nasanay kasi yan. Lahat susunod-sunuran sa kanya. Di pala siya uubra sa'yo. Hindi talaga pa. As long as nasa tama ako, wala naman akong ginagawang masama. Mainis na siya kung mainis. Natawa na lang ang matanda sa kanya. Kinabukasan, ang kaopisina namang si Albert ang nangungulit sa kanya. Please, Dana. Pagbigyan mo naman ako. Sabay na tayo mag-lunch. Wala siyang kabalak-balak na pagbigyan ang lalaki. Pero nakita niya sa di kalayuan na nakatingin naman sa kanila si Liam. Para inisin ito, napatango siya. Sige na nga. Yes, salamat. Daanan kita dito sa noon break ha. Dahan-dahan namang lumapit si Liam sa dalawa. Oras pa ng trabaho at kung ano-anong pinag-usapan niyo dito. Go back to work. Sayang pinapasweldo sa inyo ni Papa. Nagkibit-balikat na lang si Dana. Si Albert naman ay bumalik na din sa desk nito. Sumama man siyang mag-lunch kay Albert, hindi na sila lumayo. Hindi na din niya pinahaba pa ang pag-uusap nila at nag-aya na din agad na bumalik sa opisina. Late na siyang nakatapos sa trabaho kinagabihan. Wala din namang problema dahil may unit naman siya sa itaas ng building ng opisina. Sanay na din naman ang nanay niya na hindi siya nakakauwi kapag naalangan na sa mga tinatrabaho. Isinara na niya ang pinto ng unit nang biglang may pumigil noon. Si Liam, hindi niya naitago ang pagkagulat. What are you doing here? Pwede ba tayong mag-usap? Bakit? Baka gusto mo kong papasukin. What? Hindi niya masabing wala pang lalaking nakakapasok sa unit niya since she occupied it. Para ka naman hindi sanay na nagpapatuloy ng lalaki dyan. O gusto mong sabihin ko na dito sa labas ang pakay ko? Na pwede tayong makita o marinig ng sinumang madadaan dito? Wala na siyang choice. Pinatuloy niya ito sa maliit na living room ng unit. Hindi mo man lang pa ako aalokin ng kape? Hindi ka naman magtatagal, so why should I? Sabihin mo na kung ano ang pakay mo. I see na hindi ka lang pala kay Papa nakipag-date. Sa nakalipas ng 2 araw,
tatlong lalaki agad ang naisama ka sa labas. Wala kang pakialam. Bahala ka na kung ano ang gusto mong isipin. Total, hindi ka din naman maniniwala sa kahit anong paliwanag ko. Why don't you try me? Total, hindi naman pala kayo exclusively dating ni Papa. If you're enjoying his company, maybe you'll join mine too. Pikon na si Dana. Umakyat yata ang dugo niya sa ulo at ubos lakas na sinampal ang lalaki. Akmang tatalikuran niya ito nang biglang hablutin nito ang kanyang braso. Wala na siyang nagawa at naramdaman niyang kinabig siya nito sa bewang kasabay ng mabilis na paglapat ng labi nito sa labi niya. She tried to escape pero hindi siya pinayagan ng lalaki. Mas lalo pang humigpit ang yakap nito at mas dumiin ang halik sa bawat pagpupumiglas niya. Hanggang sa sumuko na siya at hindi na niya namalayang she is responding to his kisses. Doon siya natauhan, itinulak niya ang lalaki at muli itong sinampal. Get out! Mag-uusap pa tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Lumayas ka dito! Agad namang tumalikod si Liam at mabilis na tinungo ang pinto palabas. Inilak niya iyon. Napaupo si Dana. Napahawak siya sa labing kanina lang ay hinahalikan ng lalaki. Marami ang nangyari pero ang halik at yakap ng lalaki ang naiwang alaala sa kanya. Naiinis siya sa sarili. Why did she respond to his kisses? Ano na lang ang isipin nito sa kanya? Mabuti na lang at nasampal niya ito ulit pagkatapos ng halik. Sa pamamagitan man lang noon ay maikubli niya sa lalaki ang tunay na nararamdaman. But with what happened, alam niya she is in love with Liam. Mahirap ipaliwanag at mahirap i-trace kung kailan nagsimula, pero alam niyang totoo, she's in love with him. Samantala, pagpasok ni Liam sa unit niya, agad siyang napaupo sa malapad na sofa. Alam niya na dala siya ng damdamin. What he did is a desperate move. Sa totoo lang, ilang araw na siyang nagguguluhan sa nararamdaman. Since the first time he laid eyes on Dana, hindi na ito nawala sa puso at isip niya. He is even jealous sa special bonding na namamagitan dito at sa papa niya. At first, nadala siya sa mga itinatawid ng kababatang si Sheena na magkarelasyon daw ang dalawa. But from what he had observed, hindi naman o masasabing hindi pa. Alam niya kasing hindi malayong magustuhan ng babae ang papa niya. Nakikita niya how she idolized his father at syempre, lalo namang posibleng magustuhan ng papa niya ang bata at magandang dalaga. At yun ang kinatatakot niya. Ayaw niyang magkagustuhan ang dalawa. He wants Dana for himself. Ayaw din niyang kung sino-sino ang kasama nito sa pakikipag-date. Kaya nga, kahit parang nakikiamot na siya ay inaalok na niya ang sarili dito kanina. Siya na sanay na hinabol-habol ng babae di lang sa Pilipinas kundi sa abroad. Ngayon, halos makiusap sa isang babae para pansinin siya. He knows na napaka-rude ng nagawa niya. Nahimas niya tuloy ang pisngi. He deserved to be slapped. Pero naiba ang bilis ng tibok ng puso niya nang maalala niya ang halik. Napahawak nga siya sa kanyang labi. Being an experienced man, naramdaman niyang ni hindi sanay humalik ang babae. Kung hindi pa niya ito inalalayan at tinuruan, she cannot respond. Pero bakit nga ba tinugo ni Dana ang halik niya? He needs to find out. Kinabukasan, pinuntahan niya sa opisina ang kanyang papa. Pa? Pwede ba tayong mag-usap? Of course, anak. Tungkol saan ba yan? Pa? I'm just concerned about you and Dana. Why? What about us? I mean, I know that you're in a relationship. Sinabi niya iyon para marinig mula sa papa niya ang katotohanan. Anak? Yan nga ang inisip ng marami. Pero parang anak ko na siya. And I became a father figure to her. Buhat nang mamatay ang tatay niya. Hindi naman ako tutol kung sakaling magkakagustuhan nga kayo. Anak, marinig ka niya. Nakakahiya. Pa, she's dating other guys. Bukod sa'yo, meron pang iba. Ayoko niloloko ka niya. Natawa ang matanda. Si Dana? She's dating other guys? Since nakilala ko yan, wala yang pinakilalang boyfriend sa akin. May lang nang niligaw pero wala siyang time sa mga yun. The other day, may kidate siya during lunch sa isang hotel. Wait, that is the head of the organization that is teaming up with us para sa gaganapin nilang convention. May biglaan akong schedule kaya siya ang pinadala ko. But then the next day is a younger guy, but much older from her pa din.
Anak, another business appointment yun. Sa isang advertising firm. What about yung date niya kay Albert? Nakipag-date siya kay Albert? Well, narinig kong he was inviting her. And she accepted it. Kinabahan si Liam, masasabing qualified ang binatang si Albert para magustuhan ni Dana. That brings pain to him. Of all the people na sinabi niya sa papa niya, kay Albert lang walang maidahilan ang papa niya. Does it mean sumama dito si Dana on her own will? Anak, wala kaming relasyon ni Dana. I wanna make that clear to you. Kung meron man, as a father and daughter lang, sana paniwalaan mo naman ako. Pero si Albert, what I know is that Albert is not her type. Bakit sumasama siyang makipag-date? Hey, bakit nagagalit ka? I'm sorry pa, nabigla lang ako. Ayoko kasing lumalabas siya kasama ang ibang lalaki. May I know the reason why? Para namang niloloko ka niya pa. I'm just concerned sa sinasabi na ibang tao sa'yo. Sa akin ka nga ba concerned? Kanina ko pa sinasabi sa'yo nang wala kaming relasyon ni Dana. Or are you just concerned about yourself? Pa? Noon ko pa kasi napapansin na mainit ang mata mo kay Dana. Pa naman? Anak, why are you reacting this way? May di ba ako alam? I don't know what you're saying, pa. Okay, I'll find it myself soon. Pa, as I have said, ayoko na may masabing mga tao. Okay, I'll accept that. In the meantime. Gabi, nakauwi na sa unit si Dana. Nakapaligo na nga siya at nakapagbihis na ng pambahay nang tumatawag ang boss niya. Pasensya ka na, Dana, pero pakikusuyo ko na sana itong dokumentong to. Kailangan lang talagang may hatid tonight. No problem po. Pasensya na. Wala dito si Liam at di ko naman may pagkakatiwala sa iba ang paghati ng file nito. Don't worry, ipahatid kita sa driver. Mabilis siyang gumayak. Kinuha niya ang denim skirt at knitted blouse na nasa mini cabinet niya doon. Dinaan niya sa silid ng boss ang mga documents at bumaba na ng building. Nasa labas na ang sasakyang maghahatid sa kanya sa lugar. Address ng isang hotel ang nasa papel. The unit is on the 3rd floor. Sinabi lang ng amo na ibibigay iyon sa babaeng nakasulat din ang pangalan sa papel. Agad siyang pumasok sa building at hinanap ang unit. Samantala, Liam is watching a movie sa malaking internet TV. Katatapos lang niyang mag-shower at nagbihis na ng cotton shorts at puting v-neck shirt. Pina-occupy sa kanya ng papa ang isang hotel room doon. The hotel offers staycation daw and his papa wants him to try it. Gusto nilang gayahin ang idea na yon sa mga hotels nila, lalo na sa mga hotel nila na nasa province or may kalapit na mga dagat. Nagulat pa siya nang may mag-doorbell. Hindi naman siya umorder ng pagkain. Wala din siyang ine-expect na bisita. Or maybe, baka naisipan ng papa niyang sumunod sa kanya. Lately kasi ay nagkakasundo na ang mag-ama at napag-usapan na ang mga usaping nagiging problema nila noon. Nakangiti niyang binuksan ang pinto, but he was shocked when he saw Dana outside. Pero mas na-shock si Dana. Bakit kasama si Liam ng babaeng occupant ng silid? Hey, what are you doing here? Inutusan ako ng papa mo to bring these documents. Nasaan yung kasama mo? Kasama? Wala akong kasama. Your papa said I will give this to a girl named Jessica Perez. Kaya huwag mo siyang itago. At alam ba ng papa mo na magkasama kayo ngayon dyan sa loob? Sabi niyang wala akong kasama dito. Kung hindi ka maniniwala, sige pumasok ka. Duda siya sa lalaki. Pakiramdam niya'y kasama nga nito ang tinutukoy na babae. Inihakbang niya ang paa at pumasok sa silid. Agad namang sumara ang pinto nito. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Wala namang ibang tao doon. Sabi ko sa iyo wala kang makakitang kasama ko dito. Napalingon siya sa nakapinid na pinto ng silid. Humakbang siya palapit doon. Ang kulit mo talaga. Naniniguro lang ako. Kung nagkataon, lagot ka sa papa mo. Nagpasya na siyang lumabas ng suite. Pero, laking gulat niya nang hindi na niya mabuksan ang pinto. What's wrong? I can't open the door. Agad na lumapit si Liam doon para buksan ang pinto para sa dalaga. Pero, hindi niya din iyon magawa. Natahimik si Liam. Then, naisip niya, hindi kaya plano ng papa niya ang lahat ng ito? He is the one who booked him in the hotel room. He is the one who asked Dana to bring the documents. Hindi kaya ang papa lang din niya ang may hawak ng control sa smart lock ng pinto? I don't think we can do anything about it. Bakit? Subukan mo ulit.
Maybe someone has control over the door being locked. What? Does it mean I'm stuck with you? How very fortunate. Unti-unting lumapit sa kanya si Liam. Hey, huwag kang lalapit. Why naman? Since we're stuck in here, maybe we can use the time para makapag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Bakit parang ninenervyos ka kapag kaharap mo ako? At bakit naman ako nervyusin? Tinalikuran niya ang lalaki, pero nagulat siya nang paglingon ay nasa likod na pala niya ito. Layuan mo nga ako. Dana, you can't run away forever. Hindi ko alam ang sinasabi mo. The last time na nagkita tayo. Ang tinutukoy nito ay ang pagkakataong pumunta ito sa unit niya sa hotel, the day when he kissed her. Wala na tayong dapat pang pag-usapan tungkol doon. I don't think so. Kasi ako, hindi na naalis sa isip at pagkatao ko ang nangyari doon. Pwes, kalimutan mo na para matahimik ka. Dahil sa akin, wala yun. I don't believe you. Kung wala sa iyo yun, why did you respond to my kisses? Alam niyang malapit na ito sa kanya. Halos maramdaman na niya ang mainit nitong hininga sa may punong tenga niya. That brings a strong sensation sa buo niyang pagkatao. Lumipat ang lalaki sa harap niya at pinagtagpo ang kanilang paningin. Dana, hindi na ako mapakali since then. Gustong-gusto ko nang maulit-ulit ang moment na yun. Nag-uunahan na yata ang tibok ng puso niyang nawala na sa tamang rhythm. I wanna kiss you again. Nawala na siya ng paninindigang tumutol o mag-deny. Napalitan na ng pananabik. Hindi naman siya nabigo. Naramdaman niya ang agad na paglapat ng labi ng lalaki sa labi niya. Kasabay nito ay niyakap siya ng mahigpit. Her body naturally responded. Ilang saglit lang ay tinugunan niya ang halik nito at nangunguyapit na din siya sa malapad nitong balikat. The emotions are too strong to resist. Pero pinutol ni Liam ang maalab na halik. I love you, Dana. I hope you feel the same way. Tumango siya. Salamat, Dana. I love you. Maybe we started wrong, but now I'll do anything to make this right. I love you too, Liam. Nagsimula man tayong magkaaway. Nagising na lang ako isang araw na ikaw na ang tinatawag ng puso ko. Thank you for giving me a chance. Muling palapit ang labi ng lalaki sa labi ng dalaga. Wait, Bakit? hindi ko talaga karelasyon ang papa mo o ang sino mang lalaki. I know. You know? Yes, ang papa mismo nagsabi sa akin. Ang papa mo pa talaga? Papa natin. Dapat masanay ka lang tawagin din siyang papa. At bakit? Malambing niyang tanong. Because we are getting married soon. Soon talaga? Yes, alam kong noon pa siya excited na maging manugang ka. Kaya nga nangyari to. Wait, what? Magkasabot kayo ng papa mo dito? I think so. Napakadami namang coincidence na nandito ako, dumating ka, at nalock ang door. Bakit? Galit ka ba? Nakangiting umiling si Dana. Ngumiti din si Liam. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata na sinundan din naman agad ng paglapat ng kanilang mga labi. The end. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga new uploads namin. Ito po ang inyong lingkod na sina Eileen At Cheland, ng Island Island TV, nagsasabing, Thank you for watching and supporting our channel. Hanggang sa muli, Stay blessed and wag ma-stress. Bye!